Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nababalisa ba ang iyong puso ngayon? May bigat ba ang iyong kalooban ngayon? Anong iyong mga inaalala? Anong mga takot sa iyong buhay ngayon? Mga kapatid, nagpapasalamat tayo dahil kahit napuno tayo ng mga pangamba, nandyan palagi ang Diyos pinapaalala ang kanyang presensya. Kahit na anong panganib ang dumating sa ating buhay, kahit na meron tayong masamang pinagdadaanan, hindi naman tayo iniiwan ng Diyos. At nauuna palagi ang Diyos sa atin, naghahanda ng isang magandang grasya, isang mabuting kalalagayan natin pagdating ng panahon. Humingi pa tayo ng mas malalim, mas matibay na pananampalataya. Yan ang magiging daan para malinis ang ating mga puso mula sa ating mga pag-aalala, mula sa ating pagkabalisa. Para tayo ay makita muli na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming mapalayat, masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig. At gawin mo kaming niligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak, ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ay pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inuunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan
para siya'y hatulan ng kamatayan. Hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ng kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, magag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mababalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo na matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung meron pong isang bagay
na napakahirap alisin sa ating ugali. Ito po ang pag-aalala at pagkabalisa. We have become expert warriors instead of becoming warriors in life. Di ba dapat palaban tayo? Dapat hindi tayo sumusuko. Bakit? Kasi tinanggap na natin ang banal na Espiritu. Because of the sacrifice of Christ on the cross, we have been covered by the blood of Christ. And yet, it has become our illness, our disease. Worrying has become our constant activity day in and day out. Aminin nyo man po o hindi, marami sa inyo, hindi po ba? Laging nag-aalala. Kung single ka, nag-aalala. Makakapag-asawa pa kaya ako? Noong bata-bata, ang gustong maging asawa, gwapo, matalino, mayaman. Pero magsisenyor na, kahit sino na lang, sabi ng iba. Di po ba? Kapag nakapag-asawa naman, nag-aalala pa rin. Bakit? Inaalala. Niloloko kaya ako ng aking asawa? Sino kayang ka-text? Kapag nasa trabaho na inaalala, sino kayang kasama? Baka pinagpalit na ako. Kapag nasa abroad, hindi tumatawag, niloloko na ako ng aking asawa. Kapag nag-aaral, estudyante pa lang, nag-aalala. Iniisip, papasa kaya ako? Magra-graduate kaya ako? Pero kapag sumisweldo na, may trabaho na, nag-aalala pa rin. Kasya kaya ang aking sweldo sa aking mga babayaran? Ang dami kong utang, Lord. Minsan, kapag nagtatrabaho, may sweldo, may pera na, hindi pa rin masaya. Iniisip, kailan kaya ako makakapagbakasyon? Kailan kaya ako makakapagpahinga? Pero ang nakakatawa, hindi po ba? Kapag nakabakasyon na, nag-aalala pa rin. Iniisip yung iniwan na trabaho, iniisip yung bahay, nakalak kaya ang pintuan, nasara ko kaya yung gas, baka kami masunugan, baka kami pasukan, baka kami nakawan. Kapatid, hanggang kailan ka mag-aalala? Kailan matatapos ang iyong pagkabalisa? Yan ang nakakatawa sa atin eh. Tayo'y nilaya na ng Diyos, pero pilit pa rin natin, pinipili na maging alipin ng ating pag-aalala. Amen? Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Dahil ang kagustuhan ng Diyos ay maging malaya tayo, maging masaya tayo para magkaroon tayo ng panahon at pagkakataon na makaugnay sa Kanya, na mahalin natin Siya at pwede din na mahalin tayo ng Diyos. Habang tayo'y alipin ng ating pag-aalala, ang hirap sumamba sa Diyos. Habang ikaw ay balisa, naguguluhan ng iyong kalooban, napakahirap na maramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga, para maiwasan po natin ang pagkabalisa, ang ating pag-aalala, ang ating mga takot at pangamba, kailangan nating itanong ito. Bakit ba nababalisa ang puso ko? Why is my heart troubled sometimes? At para mawala ang iyong pag-aalala, kapatid, kailangan tingnan mo ano ang punot dulo niyan. Tingnan mo ano ang ugat ng iyong pag-aalala, ng iyong pagkabalisa. Kung hindi mo kasi bubunutin, aalisin ang ugat ng iyong pag-aalala, mamumunga pa rin. Magkakaroon pa rin ng gulo ang iyong kalooban. Amen? At isang dahilan ng ating pagkabalisa, ito po ha, tandaan nyo. Ito ay dahil hinahayaan natin ang ating mga puso na mag-isip. One reason why we get anxious sometimes. One reason why our hearts are troubled sometimes. It is because we make our hearts our brains. Understand that. One of the most dangerous things that you can do to yourself and to others is to allow your feelings to think for you.
Remember this, my dear friends. The heart does not make a good brain. I will repeat that. The heart does not make a good brain. Remember that. Huwag mong gawing utak mo, puso mo. Dahil nakasulat po yan sa Biblia. The prophet Jeremiah warned us that the heart is the most deceitful of all, and it is beyond cure. Mapaglinlang po ang puso ng tao at mahirap yang gamutin. Ibig sabihin, hindi naman palaging tama ang puso mo. Di po ba? Kasi kung tama ang puso ng tao, de sana wala nang natatalo sa sugal. Pero bakit natalo sa pakikipagsugalan? Anong sinasabi ng sugarol? Kutob ko mananalo na ako kaya talaga binet ko na lahat, pati bahay ko, pati sasakyan ko, bigay todo na ako, talaga malakas ang aking feeling dyan. Pero natalo siya. Kung tama talaga ang puso ng tao, di sana wala nang nalugi sa mga business. Bakit bagsak ang negosyo? Kasi sinusundan ang gusto ng puso. Father, yan yung passion ko Yan talagang hilig ko sa pagluluto Hindi naman ibig sabihin, kung ano yung gusto mo, yan din ang kagustuhan ng Diyos sa iyo. Amen? Kung tama talaga ang puso ng tao, di sana wala nang nag-away, nagkahiwalay na mga mag-asawa. Pero bakit naloko niya yung kanyang asawa? Kinasal naman sila, nangako naman ng lalaki, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang kamatayan. Pag pinag-usap mo na, maririnig mo ang lalaki, anong sinasabi? Bakit iniwan niya ang babae? Father, nakakita ko ng iba. Nakuha ang aking puso ng iba. Hindi ko na siya mahal. See, following your heart will create more problems than it solves. This is why Jesus reminds us, do not let your hearts be troubled. Sinasabi po ni Jesus sa atin, wag nating hayaan na manguna ang ating mga puso. Dahil ang puso, kapag nag-isip, yan ay magmamadali. At kapag ikaw ay nagmamadali, siguradong ikaw ay maguguluhan, siguradong ikaw ay magkakamali, siguradong ikaw ay masasaktan. Amen? Diba? Marami po sa mga na-aksidente ngayon ay dahil nagmamadali. Instead of troubling your hearts, what Jesus asked from us is to have faith. And what does having faith in Jesus means? You have faith when you allow your heart to follow God's heart. Wow! Beautiful. To have faith means you allow God's heart to take the lead. Yan ang pananampalataya. Hinahayaan mo ang puso mo sumunod sa puso ng Diyos. Mga kapatid, mas marunong mag-isip ang puso ng Diyos kaysa sa iyo. God's heart is wiser than you. Kahit po kailan, hindi naman po hiniling ni Jesus sa atin na sundan natin ang ating mga puso Kahit na buksan niya po ang mga ebanghelyong mabuting balita, ang Biblia, wala po sinasabi yan na follow your heart. Ang makikita po natin palagi, sinasabi ni Jesus, is to follow Him. Come follow me. Sumunod kayo sa akin. Yan ang habilin. Yan ang utos ng Diyos sa atin. At kung susundan natin si Jesus, opo, meron mga pagsubok, meron mga paghihirap, meron tayong mga mararanasan na mga problema, pero nakasunod palagi sa pagsunod natin sa Diyos ang tuwa, ang pagpapala, at ang kapayapaan. Tandaan natin yan. Peace, joy, and love is what awaits those who follow God's heart. Minsan, kapag ako po ay nagpapakonfess, pero mga tao ang magtatanong po sa akin ng ganito, Father, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Nakikita ko po isang dahilan yan, bakit balisa, nag-aalala ang ibang tao? Kasi nabubuhay pa rin sila sa nakalipas. Buhay na buhay pa rin ang hiya
sa kanila. That is why some people cannot move forward. They're still rooted. They still live in the past. They are still slaves of their past actions. Pero napakaganda po ng turo ni San Ambrosio. Sabi niya, kahit na punong-puno ng kasalanan ang puso ng isang tao, dapat hindi ka matakot, dapat hindi ka mag-alala. Kasi sa tulong ng Diyos, maitutuwid niya kahit na pinakabaluktot na puso. Ang mahal po kaya, nagpapa-opera ng puso. Hindi po ba? Pero pagdating sa Diyos, libre. Madali lang. Allow God to do a heart operation on you. Ask that from the Lord. Baka kaya gulong-gulo ka, kabalabaluktot na ang iyong puso. Meron kang heart disease. Puno kasi yan ng takot eh. Tanging ang Diyos lang ang makakagamot ng bigat, sama ng iyong puso. Amen? Bakit ba tayo naliligaw minsan sa buhay? Ito ay dahil imbis na sundan natin ang puso ng Diyos, palagi sarili nating puso ang nangunguna, ang nagmamaneho, ang nagdidikta sa atin. Kaya nga, sabi ni Jesus naghanda na ako ng titirhan nyo. Nauuna na ako sa inyo. At babalik ako para sunduin ko kayo at dalhin ko kayo kung saan ang aking hinanda para sa inyo. Wow! That is very consoling. Hindi po ba? Ayun naman pala meron tayong patutunguhan. Talagang mag-aalala ka kung di mo alam kung saan ka pupunta sa buhay. Marami sa atin, yan ang problema, inaalala natin ang ating kinabukasan. Tinatanong natin, ano kaya mangyayari sa akin bukas? Please, stop asking that and believe. Ano man ang mangyari sa iyo bukas, nandyan ang Diyos. Nauuna na sa iyo ang Diyos. May napanood po ako, isang doktor, sabi niya, kapag nag-aalala ka, ito daw po dapat ang ating gawin. Dapat tapik-tapikin po natin yung ating dibdib. Tap your chest. Tap here, near your heart. Tapik-tapikin niyo po. Subukan niyo po. Pag nag-aalala na kayo, pag nagpapanik na kayo, pag nalilito na kayo, please tap your chest. Tapik-tapikin niyo po. Pero, dapat sabihin niyo po ito. Habang hinahawakan mo, malapit sa puso mo, itong dibdib mo, tinatapik-tapik mo, say, do not worry. Say, God loves you. Say, everything will be all right. Kasi dapat labas mo kung ano man yung masama na nasa loob mo. Di ba? Pag nagdadayariya tayo, pag masakit yung ating tiyan, ano po yung gamot dyan? Dapat labas mo lang yung bakterya. Ganyan din po sa pag-aalala. Dapat labas mo lang kung ano yung masama na yung iniisip, masama na nandyan gumugulo sa iyong puso. Baka makalimutan po natin, ginagawa din po natin sa loob ng misa yan, di ba? Umpisa pa lang ng misa, sinasabi natin, inaamin ko, tayo'y nagkukumpisal sa ating makasalanan. We tap our chest. Hindi lang po pag-aalis ito ng kasalanan, pero pinapaalala na, sinasabi mo sa sarili mo, uy, mamimit mo na ang Diyos. Uy, maghanda ka na, tatanggapin mo na ang Panginoon. Napakalapit po niyan sa ating karanasan, di po ba? Nung maliliit tayo mga bata, pag hindi makatulog yung sanggol, tinatapik-tapik yung likod, yung paa, yung puwit. Ba't nakakatulog yung bata? Kasi yung pagtatapik-tapik na yon, isang paalaala na nandoon malapit yung nagmamahal sa kanya. So remember that, my dear friends. Whenever you get so anxious, afraid, you're troubled, tapik-tapikin niyo po. Sabihan mong yung sarili mo, huwag kang mag-alala. Mahal ka ng Diyos. Maayos din ang lahat sa tulong ng Diyos. Kaya nga, kapatid, kahit na anong pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo, puno ka man ng galit dahil sinisiraan ka ng ibang tao, napakabigat ng puso mo dahil nawawala ng pagmamahal ng asawa mo sa iyo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera para mabayaran lang yung mga sunod-sunod na naniningil na sa iyo. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo dahil napakalubha ng iyong sakit. Please, go back to praying. Ask for more faith. Ano ang pananampalataya? Huwag mong hayaan na mag-isip yung puso mo. Hayaan mo na ang puso ng Diyos siyang manguna sa iyo. And then, make this as your prayer.
Whenever you get anxious, dasalin mo, do not worry. God loves me. God loves you. Everything will be all right because Jesus is right at your side. Mga kapatid, kaya magulo ang ating mga puso dahil pinapasok mong gulo dyan. Ginawa ng Diyos ang puso natin, hindi para lagyan ng gulo. Ang puso natin ay tirahan ng Diyos. Huwag mong hayaan na manguna ang pag-aalala mo. Hayaan mo ang Diyos siyang manguna sa iyo. Pagdasal po natin, ang puso natin ay maging puso ng Diyos para mawala ang ating mga pag-aalala, pagkabalisa at maghari lang sa ating buhay. Ang tuwa, pagmamahal at kapayapaan sa makapangyarihang ngalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan, patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, o hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Siya'y talaga maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggan tipan ang aking dugo, ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Santo Papa, Florentino ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating kabiyak sa puso. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, pagpatuloy mong iyong matapat na pagsubaybay sa iyong dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ko po, marami sa inyo may nerbiyos. Marami sa inyo di makatulog tuwing gabi. Marami sa inyo habang nagtatrabaho kinakabahan. Marami sa inyo nahihilo sa mga inaalala sa buhay. But remember, my dear friends, the heart does not make a good brain. Mas maganda, imbis na sundan mo ang iyong puso, sundan mo ang puso ng Diyos. Pero dahil tayo'y nasanay na sa pag-aalala, ito po ang ating assignment. Gawin niyo po araw-araw. Tapik-tapikin niyo ang inyong mga dibdib, ang inyong mga puso. Inhale, exhale. Labas nyo lang, nakakabigat sa puso nyo. Hindi nyo kailangan yan. Baka lalo nyo pang ikasakit yung mga gumugulo sa inyong puso. Kung hindi rin naman nakakatulong sa inyo, bakit dinadala-dala nyo yan? Inhale, exhale, expel it out, remove it, tapik-tapikin nyo. Pero habang tinatapik nyo ang inyong mga dibdib, ang inyong mga puso, paalaala nyo, say that prayer. Do not worry. God loves you. Everything will be all right. Huwag ka mag-alala. Mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Panginoon. At maayos din ang lahat. Bakit alam natin ito? Kasi pangako ng Panginoon. Ano man ang pinapangako niya, hindi naman niya pinapako. Sabi niya, naganda na siya ng isang titirhan natin. Ano pang inaalala mo? Kahit na anong mangyari sa'yo, kung naniniwala ka, nagtitiwala ka sa Kanya, pagdating ng panahon, pagkatapos ng ating paglalakbay dito sa mundo, nasa Kanya ka. Uuwi at uuwi ka sa Diyos. And sanang magbigay ng tuwa ng kapayapaan sa iyo habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong paglalakbay, pauwi, papunta sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.